Hi guys, so nag-aaral na naman si Auntie Ja. Meron akong gustong i-share sa inyo. Bigla ko lang naisip to ngayon. Alam nyo ba kung bakit kailangan yung gawin yung negosyo dito sa Elites Empire? Di ba Elites Empire? Siyempre dito nagne-negosyo si Auntie Ja, kaya Elites Empire. Pero kapag may mga opportunity kayo na gustong pasukin or career, eto baka makatulong sa inyo to guys. Alam nyo ba, natutunan ko sa Elites Empire na kapag once na may pinasok raw na opportunity or isang career, kailangan alamin mo muna yung deepest why mo. Yung pinakamalalim na dahilan para gawin mo yung bagay na yan. Siyempre, iniisip na mga iba. Siyempre, gusto ko magkaroon ng extra income, kaya ako nga gagawin yan eh. Diba? Para magka-extra. Hindi pa pala yan, guys. Napakababaw pa pala na dahilan yan na magkaroon lang ng extra income. Kailangan yung deepest why mo. Bakit? Kasi kapag alam mo na yon, madali na lang sa'yo yung how. Madali na lang sa'yong gawin yung negosyo na yan pag alam mo kung ano yung deepest why mo para gawin mo yan. Siyempre, mas marami namang reason kasi talaga na gawin mo yung isang negosyo kaysa sa reason na hindi mo siya gagawin. Diba? So, alimbawa na lang, ang deepest why mo, para mapagamot si nanay na may sakit. Naisip mo rin ba yan? Sino dito yung mga nanay na may sakit na hindi mapagamot-gamot kasi kapos sa budget, di ba? Hindi naman talaga may iwasan yan dahil struggling nga sa pera mga Pilipino, di ba? Ayan, isa yan sa mga deepest why. Bakit kailangan mong gawin yung negosyo na to? Pangalawa, naisip ko lang, para naman to sa mga tatay na gusto nyo nang makapagpahinga sa pagiging construction worker or matagal na siya nagtatrabaho. Nagtatrabaho pa rin si tatay, gusto mo nang magpahinga pero hindi pwede. Kasi nga, kulang pa sa budget. Nirarayuman na si tatay. Hindi pa rin makapagpahinga kasi nga, iniisip pa rin yung mga anak. Wala pang mga stable na pasok ng income. Kaya gusto mong gawin yung negosyo kasi para matuldukan na yon. Ayan, isa rin niya sa deepest why. Sa pangatlo, para makabawi ka sa mga magulang mo. Alam nyo ba guys, sa laki ng sinakripisyo sa atin ng mga magulang natin, naiisip talaga natin yan na mabawian yung tulong na ibinigay sa atin, yung pag-aaruga. Kasi ako, namatay yung mga parents ko na hindi ko man lang na-Jollibee. Diba? Nakakaiyak. Naiyak ako pag minsan naiisip ko yan na medyo may pera na si Auntie Ja, may pang Jollibee na, pero hindi ko na magawa. Kasi nga, yung time na yun na nabubuhay pa sila, wala talaga akong pera. Wala talaga. Kapos talaga para sa gatas pa lang ng mga anak ko eh. Wala na. Hindi ko man lang na-Jollibee yung magulang kung hindi na nga nila alam kung ano yung itsura ng mall. Di ba? Kaya ba sa may mga magulang pa dito guys, minsan tanungin nyo yung magulang nyo. Minsan tanungin nyo kung alam pa ba nila yung itsura ng mall. Kasi yung parents ko before, hindi na nila alam kasi one time ginala sila ng kapatid ko sa mall. Pero gulat na gulat sila na ang laki na pala ng innovation ng mall. Di ba? Sobrang gusto mo mag-give back sa kanila, kaya gagawin mo yung negosyo. Gawin mo to guys. Para sa magulang mo, kung ito yung deepest way mo, na narinig mo sa akin, gawin mo. Para makapag-give back ka. Tapos meron pa guys sa mga OFW. Sino dito may mga magulang sa Pilipinas na matatanda na rin yung mga magulang nila, yung mga parents nila. So gustong-gusto nyong umuwi, para kayo na mag-aalaga sa parents nyo kasi pinapauwi na rin talaga kayo. Siyempre diba pag tumatanda na, hindi na nila naiisip na kung ano yung magiging kasalukuyan, yung magiging future pag umuwi ka, diba? Iniisip nila umuwi ka na kasi matanda na ako, dito ka na lang. Sino mga nakakaranas ng ganito? Pag ganyan guys, gawin nyo yung negosyo na to kasi mas masarap na makasama nyo pa rin yung magulang nyo hanggat nandyan pa sila. Hanggat na nakakapagsabi pa sila sa inyo ng ganyan, na umuwi kayo, pero hindi kayo makuwi kasi nga, walang ipon. Bakit walang ipon? Kasi hindi po kayo gumawa ng negosyo. Ganyan nangyari sa kay Auntie Ja. Kaya nga sinimulan na to ni Auntie Ja kasi ayokong dumating sa point na mangyari yung ganun na bagay, diba? Gusto ko na rin talaga makauwi para mauuwihan ko pa yung pamilya ko. Diba? Kasi kung sa abroad lang, ilang kontrata pa ba? Diba? Hindi ka makaahon sa kontrata, hindi mo pwedeng hindi sign na niya kasi wala kang ipon. Kasi wala namang ginawang bago. Diba? Pag may mga magulang kayo na nagsasabi ng ganun, gawin nyo to. Gawin nyo na magnegosyo kasi darating talaga sa point na kayo talaga uuwi talaga kayo para alagaan din sila. Mas maganda yung may negosyo ka na, di ba? O pag pag para sa mga anak naman sinusulat ko para hindi ko makakalimutan.
Para hindi na maranasan ng mga anak mo yung paghihirap mo. Sino dito yung mga single mother? Shout out sa inyo guys kasi single mother din ako. Naisip ko talaga na kaya ako ginawa tong Elites Empire kasi ayokong maranasan nila yung paghihirap na nangyari sa akin eh. Ranas ko na kung gaano kahirap. Diba, hindi naman natin alam kung ganun din ba kadiskarte yung mga anak natin. May tiwala tayo sa mga anak natin pero ayaw na nating maranasan nila. Yung nangyari sa atin eh. Diba? Na-experience na natin, wag na natin paranas sa mga anak natin. Kaya gawin mo na, simulan mo yung negosyo. Diba? Para in the future, magandang buhay yung maibibigay nyo sa kanila. Diba? Diba? Ganun yon. So, para hindi ka na rin maging OFW, syempre, mas maganda pa rin naman na, sa mga OFW, mas maganda pa rin naman na lumalaki yung mga anak natin na talagang nasa Pinas tayo. Diba? Marami akong mga kaibigan dito na iniiyakan nila yung anak nila kasi parang hindi na sila naturing na nanay. Diba? Swerte na lang talaga natin mga OFW kung may respeto sa atin yung mga anak natin. Yung iba kasi talaga hindi mo maiwasan sa mga bata na magtampo. Diba? Aabot pa ba sa ganun? Mas maganda pa rin talaga na habang lumalaki sila, maka-attend ka man lang ng school meeting, makaakyat sa stage, hindi nyo ba naiisip yung mga ganun? Naiisip nyo, alam ko. Pero, gawan nyo ng aksyon para matupad yan. Kasi kung puro isip lang na sana, maka-attend man lang ako ng graduation ng anak ko, makabili ako ng ticket. Kasi hirap tayo na makabili ng ticket, yan ang problema sa atin. Wala tayong pan-ticket kasi mahal. Diba? Kaya gawin mo yung negosyo. Gawin mo part-time. Part-time mo lang to gawin, tapos sumunod ka lang sa mga naging successful na. Matutupad yung pangarap mo kung may gagawin ka talagang aksyon. So, yun lang. Tapos, meron pa. Para yung mga para yung utang mo, kung halimbawa na may utang ka, hindi yan ang ipamana mo sa anak mo. Diba? Parang sa movie lang, diba? Na yung mga utang na magulang, yun yung sinasacrifice ng anak. Diba? Gusto nyo ba mangyari yun? Na yung anak nyo magsasacrifice sa utang nyo? Siyempre, hindi, diba? Kaya ngayon pa lang, gawin nyo na habang malakas pa kayo, habang nakakapag-Facebook pa kayo, guys. Gawin nyo na. Kasi hindi nyo to gagawin para sa sarili nyo, para sa anak nyo. Deepest way yan, kung bakit kailangan mong gawin yung negosyo. Kasi pag alam mo yan, pag isa yan sa reason mo, madali na lang sa'yo yung how, madali na lang sa'yo yung aralin ng negosyo. Walang hindi madali sa'yo kapag meron kang deepest how. Ay, deepest why. So, yun na nga. So, sa mga OFW naman, para hindi lang video call, puro video call na lang ba? Gusto nyo ba ng ganun, guys? Puro video call. Diba? Tapos pagtapos ng video call, iiyak ka. Diba? Naranas ko yan. Niiyak ako pero hindi ko pinapakita sa kapatid ko. Lalo na sa mga anak ko, hindi ako umiiyak. Kung may mga OFW dito na ganito yung nararanasan, gawin nyo to yung negosyo. Para hindi na ganyan yung raranasan nyo na paulit-ulit na lang na kontrata, puro video call na lang, diba? Gawin nyo kasi, gawin nyo lang naman to part-time, hindi naman nyo iiwan ng trabaho nyo. Diba? Kahit sa mga Pilipinas, mga nagtatrabaho sa Pilipinas, gawin nyo part-time. Kasi darating talaga yung panahon na magle-leverage talaga yung business kasi maganda yung sistema dito. Sa Elites Empire. Napaka-solid na sistema. Gawin nyo tong part-time lang kaysa naman nagpe-Facebook kayo ng wala. Kasi may deepest way na kayo. Alamin yung deepest way nyo para madali na lang sa inyong gawin. Diba? Hindi nyo na maiisip na bakit ko gagawin yan. Hindi nyo na maiisip yun. Pag alam nyo na kung ano yung reason. Diba? Pang-anim, kung halimbawa, para mabigyan nyo naman ng magandang future yung mga bata. Diba? Kasi para hindi na sila dumating sa point na pag sila naman nagkapamilya, mag-a-abroad din sila, malalayo din sila sa anak nila. Kasi hirap pa rin sa buhay. Kahit OFW tayo, mahirap talaga, swerte na lang talaga kung may mga OFW na medyo angat sa buhay sa atin, diba? Pero mostly sa atin, struggle pa rin sa pera kahit nasa abroad. Pero kagandahan lang, hindi ganun ang nasa Pinas ka. Diba? So, yun para sa mga anak yon. So, para sa pamilya naman, para matulungan yung mga kapatid mo. Diba? Sa kahirapan. Kaya gusto mong makapagpaaral. Nagpapaaral ka ba? Sino dito mga nagpapaaral? So, ayan, isa rin niya sa deepest why para gawin mo yung negosyo na to. Kasi, meron kasi akong kapatid na pasimple ko lang din na binibigyan ng pera, pero alam mo yun, umiiyak ako kasi yung maliit na bagay na yun na ibinibigay ko sa kanya, hindi kong pinapangarap na sana malaki yung naibigay ko sa kapatid ko. Diba? Kasi alam ko hirap na hirap sa pera eh.
May mga kapatid ba kayo na ganyan na kayo lang talaga yung nasasandalan kasi wala nang iba? Parang ganun. Kung may mga kapatid kayo na gustong tulungan, talagang gusto nyong matulungan din na makaahon, kasi pag kayo nakaahon dito sa negosyo, for sure, na buong entire family nyo, madadala nyo sa negosyo nyo. Kayo ang unang magiging successful sa negosyo ng pamilya. Diba? Ibig ko sabihin, kayo yung unang magiging successful sa pamilya mo. Mahahatak mo yung pamilya mo na hindi mo na kailangan silang bigyan ng pera. Dahil sila mismo ang nakakapag-create na ng pera. Kaya kung may nakita ka ng opportunity katulad sa Elites Empire, gawin mo. Kasi marami dito na entire family na yan nasa Elites Empire na. Diba? Hindi na sila nagbibigay para sa mga kapatid nila kasi mismo yung mga kapatid na ang kumikita para sa sarili nila. Diba ang sarap yun? Na ikaw, umaasenso ka, yung pamilya mo, umaasenso din. Diba? Gawin mo yung negosyo, guys. Tapos ito pa, guys, para mabigyan mo sila ng sariling bahay. Mabigyan ng sariling bahay. So, sino dito yung mga nangarap na magkaroon ng sariling bahay? Yung mga kapatid nila, magulang nila. Diba? Kasi tayo nga, wala tayong sariling bahay. Mostly sa atin, nangungupahan pa rin sa Pinas. Diba? Kahit mga OFW tayo, nangungupahan pa rin tayo sa Pinas. Kasi, mahirap na bumili ng bahay sa laki ng presyo ng bahay na ngayon. Sino dito yung mga nangarap? Kaya gawin nyo yung negosyo na to, guys. Gawin nyo sa maliit. Lalaki talaga to in the future. Na kayo mismo makakabili na sarili nyong bahay at bahay para sa family mo. Basta sisipagan mo lang. Basta alamin mo lagi yung deepest way mo kung bakit kailangan mo sipagan sa negosyo. Magkakatotoo yan, mangyayari yan. Mabibilihan nyo sila talaga ng bahay. Kung sisimulan nyo ng mas maaga. So, yun. So, para hindi na umutang, 'di ba? Para makapagbayad ng utang. Ganyan. O, kalimbawa na lang, para hindi ka umutang in case of emergency. Kasi mostly sa atin, guys, nakakautang talaga tayo kapag may mga emergency kasi wala ngang ipon. 'Di ba? Walang ipon. Sinong relate sa mga walang ipon dyan? So, ayun. Wala kang ipon, kaya kapag may mga emergency, nangungutang ka, tama? Nangungutang ka, may interest, tama? Oh, lalong nababaon. Dadating ang salary, gano'n na naman. Babayad ka ng utang, mangungutang ka na. Wala na, hindi ka na nakaahon kasi nga. Sapat lang yung salary. Wala ka kasing additional income. Diba? Na sinimulan, wala kang binago. Fixed salary lang ang meron ka. O, diba? Para yun, mabayaran mo na rin yung mga utang, kaya gagawin mo to kasi gusto mo mabayaran yung utang ng buong entire family mo. Siyempre nakikita nyo naman kung gaano kalaki talaga yung possible na kikitain nyo dito sa Elites Empire kung gagayahin nyo rin yung mga nagawa ng successful. Kaya nyong bayaran, guys, ang lahat ng utang ng family nyo para makapagsimula ulit. Diba? Diba ang sarap sa pakiramdam na kapag ganun yung deepest way mo, imposibleng hindi ka talaga sisipag. Diba? So, yun. Pag sa Pilipinas, ay sa pag-abroad ka naman, habang malakas ka pa, diba? Habang malakas ka pa, gawin mo yung negosyo. Diba? Para makasama mo sila or makasama ka nila. Makauwi ka. Makauwi ka ng may negosyo ka, tapos kumikita ka, kasama yung family mo. Diba? Mas masarap yun. Mas maganda yun. Kaya, shout out sa mga OFW, sa mga medyo may time naman dyan, 1 to 3 hours, na gawin yung Facebook na negosyo natin, gawin nyo guys yung Elites Empire. Kasi marami na nakagawa eh. Ang dami na nakauwi kasi yan yung mga deepest way nila kaya sila nakauwi. May reason, malalim na reason. Ngayon natutupad na, unti-unti nang natutupad. Kasi nasimulan nila nang mas maaga. Kaya gawin nyo to guys habang malakas pa kayo. Diba? Tapos hindi lang ikaw padala ng padala para sa renta. Sino dito yung mga nagpapadala para sa renta? Wala kasing sariling bahay. Katulad ni Auntie Ja. Wala tayong sariling bahay, guys. Diba? Yung mga napadala natin sa renta, nakabili na siguro tayo ng malaking bahay. Pero hindi. Kasi, hindi naman pwedeng hindi ka magbabayad sa renta. Kasi wala kang bahay, diba? So, gawin mo yung negosyo. Gawin mo to habang maaga pa. Habang malakas ka pa. Habang nakakapag-Facebook ka pa. Habang nakikita mo pa yung social media, diba? So, ayun. Para pagdating ng Pilipinas, may negosyo ka, may passive income ka, di ba? Kahit nasa Pinas ka, kahit natutulog ka, meron kang income. Kasi leverage business yung sa Elites Empire, kaya kahit tulog ka, possible na talagang kikita ka, lalo na kapag na-build mo siya ng mas maaga.
'Di ba? O para sa sarili mo naman, para makalaya ka na sa paulit-ulit na cycle sa 9 to 5 job. O 'di ba? Ayaw mo na pirmahan yung kontrata mo sa abroad, pero talagang pipirmahan mo kasi wala nga. Wala ka pang naipon. Kaya ayun, kung magiging DPSY mo yon, gusto mong ikaw na maging boss, magagawa mo ang negosyo, napakadali na lang para sa'yo. Nagawin itong negosyo. Kung lagi mo sinasabi, ayoko nang maging, tauhan ng iba, gusto ko ako naman ang boss. Oh. Madali na lang sa'yo ang negosyo, guys. Pag ganun. O, para sa pagtanda mo, meron kang ipon or meron kang investment. At meron kang ipapamana sa mga anak mo. Or sa family mo, sa kapatid mo, kung wala ka pang anak. Kasi, yung negosyo dito sa Elites Empire, pwede siyang ipamana, guys. Diba? Kaya huwag kayong matakot, guys, na simulan ang negosyo dito sa Elites Empire kasi pwedeng ipamana ang negosyo. Lalo na kung sisimulan mo ng mas maaga to, guys, lalaki yan in the future. Na kapag pinamana mo na, kusa na yan kumikita. Oh, diba? Diba? Oh, pangatlo, para makapag-travel ka naman. Dito yung mga nangarap na mag-travel. Deserve naman nila mag-travel. Kahit isang beses lang, kahit nasa Baguio eh. Hindi pa magawa kasi may bayad din naman pag sa Baguio lang. Paano pa pag out of the country? Oh. Kung may mataas kang pangarap na makapag-travel man lang dahil deserve mo yan, dahil masipag ka naman, gawin mo yung negosyo. Gawin mo na ito na mas maaga para in the future, kahit medyo bata-bata ka pa, makakapag-travel ka pa. Anytime, anywhere na gusto mo kasi may budget ka na. May pera na. Kasi ang aga mo nang sinimulan yung negosyo, kaya in the future, mag-leverage na yan, kikita na yan ng kusa. Gawin mo ngayon, magsipag-sipag ka talaga, sobrang sipag ang gawin mo ngayon, para in the future, hindi mo maiisip ang buhay mo for the next 10 to 15 years to 20 years of your life. Sobrang ganda na yan. Diba? Kasi ang business natin, copy-paste business to. So, ayun na nga. Para mabili mo na yung mga gusto mong gamit. Sino dito may mga basag-basag na cellphone? Kasi si Auntie Jai, itong cellphone ko na ginagamit ko ngayon pang video ko, basag-basag na to guys, pero hindi ako makabili. Diba? Sino dito yung mga hindi pa nakakabili ng cellphone kahit basag na yung screen? Hindi man lang mapa-tempered glass kasi ang mahal. Sino dito yung may mga sapatos na gusto ng palitan pero hindi mapalitan? Yung pants na ilang beses nang tinahi. Diba? Kasi hindi makabili. Kasi yung ipambibili, nanghihinayang ka pa. Kasi walang extra. Diba? O sino dito yung mga damit na may luma na, baka yung last year na damit pa, yung pinamamas ko, yung pa rin yung susunod na taon. Kasi nga, kahit ba't bibili pa, wala naman ang pera. Diba? Wala kasing extra money. Wala tayong additional income. Relate ba? So, ayun. So, para makatulong ka rin sa mga kapwa OFW mo, kung OFW ako ito kasi talagang deepest why ko rin to na makita ng mga OFW na may ganito kagandang opportunity na pwede talagang magbago ang buhay nila, na pwede silang makauwi at magkanegosyo sa Pinas na kasama nila ang pamilya nila. Kung gagawin nila, kung mas makikita nila na mas maaga ang Elites Empire, mas maganda. Kasi ito talaga magpapabago ng buhay nila kung sisipagan lang din nila. Marami na nakagawa, guys. Hindi lang isa, marami. Kaya huwag kayong mag-alala na iisipin nyo na baka hindi ko kaya. Kasi hindi nyo pa alam yung deepest why nyo. Kaya naiisip nyo yung mga reason na ganyan. Pero kung iisipin nyo, yung pinakamalalim na dahilan, napakarami, napaka-abundance. Sobrang dami nating dahilan para gawin yung negosyo na to. Kesa sa mga hindi dahilan na hindi mo siya gagawin. Napaka-konti lang ng dahilan na yan na hindi mo gagawin ang negosyo. Kaya kung nakarelate ka at alam mo na yung deepest why mo, i-DM mo ko guys. Kasi kapag alam mo na yung malalim na dahilan kung bakit mo gagawin tong Elites Empire, napakadali na lang ng how para sa'yo. Napakadali na lang, aralin ng negosyo. Ano bang dahilan mo para hindi mo gawin ang negosyo? Kasi busy ako, wala akong pera, hindi ako marunong mag-Facebook, hindi ako taking. Naku, napakakonting dahilan lang yan, guys. Sa napakarami mong dahilan para gawin to ng mas maaga. Subok na ni Auntie Jai ang sistema sa Elites Empire. Kaya sa mga gustong sumabay, sa mga gustong magsimula na, at para matupad na yung mga deepest why nyo, i-DM nyo lang ako guys. I will guide you here all the way.